Pag-uusapan natin ngayong gabi ang controversial pastor ng buong mundo. Ang may-ari ng kaluluwa nyo, ang may-ari ng buong mundo, ang nagpatigil ng EDSA at nagpatigil sa ABS-CBN. Mga kababayan, ladies and gentlemen, Pastor Apollo C. Quiboloy pasok sa oblo sa kamera sa Lunes. Magaling! Ayan ang mga balitang pag-uusapan natin ngayon, mga kababayan ko, dahil dito sa channel natin ay wala tayong preno. Eto, at para hindi nga kayo mainip ay umpisahan na natin itong tanungan kung bakit nga ba hindi haatin si Quiboloy. Si Pastor Apollo Quiboloy na hindi siya sisipot sa mga pagdinig ng Kamara at Senado. Narito ang report. Hindi pa rin daw sisipot si Pastor Apollo Quiboloy sa mga pagdinig ng Senado at Kamara. Yan ang sagot ng pastor sa show cause order na inabas ng Senado. Naku, mabigat-bigat to ha. Naku, ewan ko na lang mga kababayan ko pag hindi pa sumipot to si Pastor Quiboloy. Oh, promise mga kababayan ko. Tawag nito? Bukod sa cite and contempt ng Kamara, na show cause order pa siya ng Senado, mawawarant na to mga kababayan ko. Promise, mawawarant to. Natatrabahuhin na to ng mga Sergeant of Arms. Pag hindi pa lumitaw to si Pastor Quiboloy. Ayan ang pinakamatinding makakalaban ni Pastor Quibs. Kailangan talaga ni Pastor Quibs humarap, sa totoo lang para matapos na to. Alam mo kung ako sa kanya, sinasabi ko nga to kung humarap ka sa Senado nung una pa lamang at sinabi mong ganito, ganyan, tapos na sana to mga kababayan ko sabi ko nga sa inyo, ang problema dito mga kababayan, hindi siya humaharap kasi mga kababayan ko, yung pride niya, mga kababayan, ma-pride si Pastor Quiboloy para sa akin Ibang klase yung pride niya mga kababayan ko. Or else mga kababayan ko, may tinatagong lihim to. Di ba mga kababayan ko? Tama ba ako? Sa compliance letter, iginiit ng kampo ni Quiboloy na incriminatory o masyado raw dinidiin ang pastor sa mga pagdinig ng Senado kaugnay sa mga alegasyong pang-aabuso. Ano? Incriminatory? Alam mo, sa totoo lang mga kababayan ko ang tanong kasi dito, kung incriminatory ang sinasabi, ang galing talaga gumawa nito Pasio ng mga palusot, no? Abogado talaga. Kasi kung tutusin mga kababayan ko, no? Sabi ko nga sa inyo, ang Senado, parang barangay lang yan. Mga kababayan ko, parang barangay po sa akin yan. Kasi unang-una, pag ikaw ay ikaw ay napunta sa Senado, mga kababayan ko, para siyang barangay na malaki at modern. Ganun. Ang magtatanong sa'yo, senador, may chairman, tapos magtatanong si chairman, padadaanin mo chairman, itatanong niya naman dito ako sa mga nagbibintang. Di ba mga kababayan ko? Wala akong nakikitang incriminatory na pinupukol kay Quiboloy. Kasi unang-una bintang pa rin po ito mga kababayan ko, 'di ba? Until now, kung hindi mapapatunayan ito, mananatiling bintang. Except kung yung bintang ayaw mong malaman, may tinatago. Sabi ni Marbawalan, mga kababayan ko, ni Marbawalan TV, sa huli siya pa ang pabiktim, samantalang yung 5 months na siyang binigyan ng chance sa huli siya, huli siya ginigipit. So, ulitin ko mamaya. Pabiktim Kung incriminatory ang sasabihin niya dito, hindi, ginigipit ako niyan, yung Senado, si Risa, ginagawa akong ganito. My God, karapatan ni Risa Ontiveros na magtanong sa'yo. Once na hindi ka lumalabas, hindi ka lumulutang, hindi mo napapabulaanan yung mga bintang sa'yo, mananatiling parang sa mata ng taong bayan. Ginawa mo. Kasi because tayo, minsan mapanghusga ang Pilipino Mapanghusga ang mga mata natin. Mga kababayan ko.
mapangusga yung mga kababayan natin. Ay, si ganito, ganyan, ng ganito yan, ng Jorbas yan. Diba? Ginerbak niya yung ganitong babae. Ginerbak niya, ginupakan niya yung nagtatanim ng halaman. Oh, nagbibigay ng ganito yan. O ngayon, napag-uusapan ng taong bayan. Diba? Ang problema kasi dito mga kababayan ko, kaya lumalakas din ang loob niya ni Pastor Quiboloy, dahil suportado ng mga politikong kaibigan. Doon nga masama loob ko pagdating sa batas mga kababayan ko. Pagdating sa batas mga kababayan, yung mga kaibigan, padre-padrino, walang ayoko lang magsalita. Diyos ko po, nakakapikon lang. Tuloy. Ng pastor sa ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. We still believe po na yung resolution itself is incriminatory and therefore useless po, no, para kay Pastor Quiboloy na siya ay pumunta sa Senado without sacrificing his fundamental Bill of Rights. Ano to? Kung yung alam mo, sa totoo lang alam mo, pag itong si Quiboloy hindi nyo napapaharap dyan sa Senado, hindi nyo napapunta sa Senado si Pastor Quiboloy, mga kababayan ko. Pag hindi nyo napapunta yan dyan at bigo ang Senado, mawawalan ng integrity ang Senado pagdating sa pagpapatawag, mga kababayan ko. To be honest. Yung SBMA nga humarap. Buti pa si J. Renzilario, matapang-tapang pa si Pastor Senior Aguila. Pero itong si Quiboloy, mga kababayan ko, naknakan ng takot. Diba? Dahil sa mga padri-padrino niya si Binoy, padri-padrino niya sila Aimee, padri-padrino niya sila Dapat mga kababayan ko, hindi tayo magkaroon ng ganyan. Kung kayo nga dapat sa Senado, kung magpatawag nga kayo, balahurain nyo yung sa PI Diba? Tanungin nyo, yes or no, ganyan-ganyan, dinurog ninyo. Tapos itong si Pastor Quiboloy, tatanungin lang kung totoo ba tong mga akusasyon sa kanya, pinahaba nyo pa ng ganito? Bakit pagdating sa ordinaryong Pilipino, kaya nyong balahurain ng ganyan? Pero pagdating sa kilalang at kaibigan ninyo, tago-tago system kayo. Ano ba yan? Diba? Pagdating dapat sa tungkulin natin, hindi dapat yung kaibigan system. Yung sasamahan nyo na mapamaganda o mapamasamang panahon. Mario Joseph. Ako po, nakakawalang Tuloy. Mayroon namang hanggang hating gabi si Quiboloy para makipag-ugnayan sa House Committee on Legislative Franchises. Kaugnay naman yan ang pag-cite in contempt sa kanya ng Kamara dahil din sa hindi pagsipot sa hearing ng komite tungkol sa prangkisa ng Sunshine Media Network Incorporated o SMNI. Kita nyo mga kababayan? Dalawa-dalawa yan. Senado at Kamara talaga ang pupukpok talaga sa kanya. Mga kababayan ko. Sa totoo lang mga kababayan, ganyan talaga ngayon. Ayan kahit pumuti pa ang buhok ng kalabaw, di maniniwala sa iyo. Ang problema mga kababayan ko, fish cracker. Yung mga boss ninyo hindi lumulutang. Napapunta lang kayo sa Glory Mountain. Natatawa nga ako sa inyo. Pro DDS kayo. Natural, wala kayong sasabihin hindi maganda dun. Lahat ang nahanapin ninyo magaganda. Wala kayong makikitang pangit. There is no perfect places in the world. Yan ang lagi nyong tatandaan. Kung ang tao nga, walang perfecto Diba? Kung hindi makikipag-ugnayan, mapipilitan ang Kamara na maglabas ng detainment order laban sa pastor. Ayan ang pinakamatindi, detainment order. Go! Push! Kahapon nga, ipinakita. Kita nyo mga kababayan ko partida Tingnan nyo yung sa iba. Tingnan nyo mga kababayan ko, may special treatment pa nga Akala nyo naman ikukulong si Quiboloy. Tingnan mo yung paglalaga ka kay Quiboloy, air condition pa. Diba? Yung ibang nahuli, pagdating sa pagnanakaw ng mangga, kulong sa pampublikong kulungan.
Pag yung pastor, mga kababayan ko, ay ang ganda. Tuloy. Kita na ang magiging detention facility ni Kibuloy. Muli namang bumuelta sa Senate Committee on Women and Children Chairperson Risa Hontiveros sa mga pahayag ng kampo ni Pastor. Paliwanag ni Hontiveros, paano magiging guilty si Kibuloy? Hindi naman hukom ang Senado. Oh, yan ang tanong. Tuloy. Dagdag pa niya, magpakita na lang si Kibuloy at tigilan na ang drama. Pero dahil nagmamatigas pa rin, hihilingin raw ni Hontiveros kay Senate President Mig Zubiri na aprubahan na ang arrest order laban sa pastor. Oh, yari ka ngayon. President Bongbong Marcos said, payo niya kay Pastor Kibuloy, dapat mga kababayan ko, siputin niya yung Senado kasi lalala at lalala yan. Mga kababayan ko, what happened, mga kapatid? Oh, ngayon, nagkatotoo yung payo sa kanya ni Presidente Bongbong Marcos na minasama niya dahil sa mga bulungan ng mga tropa niya. Alam mo, pag may tinatago ka talaga, hindi ka magpapakita. Pero kung wala kang tinatago, mga kababayan ko, magpapakita ka. Diba? Oh, ngayon, lumala yung mga nangyari. Doon nag-bounce back sa kanya, mga kapatid. Sinabi na nga ni Presidente Bongbong Marcos, Kibuloy, magpakita ka sa Senado kasi wag mong hayaan lumalayan. Kasi pag lumalayan, magkakaroon ka ng mas malaking problema. Alam mo, sa totoo lang, Pastor, wala namang masama na pabulaanan mo yung mga paratang sa'yo. Halap, harapin mo. Kung kaya mo naman makipagdebate sa kay Risa Hontiveros sa Senado, wala namang problema, harapin mo. Pero yung batas, papasailalim pa sa batas mo, ay hindi pa pwede yung panghahamak na sa taong bayan yun. Remember, hindi po ino-honor ng batas natin yung pagiging Kristo mo. Diba? Hindi po ino-honor yung pagiging appointed son of God mo sa batas natin, mga kababayan ko. Dahil ang kinikilala ng saligang batas natin ay si Kristo at hindi si Kibuloy. Remember that you are self-proclaimed son of God, appointed son of God. Ikaw lang nagproklama sa sarili mo nun. Tuloy. Pagtitiyak naman ni Hontiveros, ikukulong ang pastor dahil sa hindi niya pagsipot sa pagdinig. Una nang sinabi ng Philippine National Police na nakahanda silang ipatupad ang arrest order laban kay Kibuloy sakaling ilabas na ito. Oh, ayan na. Pulis na huhuli sa'yo. Kulit-kulit mo kasi. Sinabi na nga, kita mo, kahit ang PNP, handa ka ng damputin. Yan ang pinakamatindi doon. Ilang araw na lang, bago pa. Meron ka pang until Monday, mga kababayan ko. Tuloy. Sa Lunes, March 18. Ito na. Pakinggan nyo ha. Kailan? Kailan, mga kababayan ko? Kailan ito? Tuloy. Sa Lunes, March 18, epektibo na ang contempt order ng House Committee on Legislative Franchises laban kay Apollo Kibuloy. Ayon sa Vice Chairman ng komite na si Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel, maaari ng dakpi ng House Sergeant at Arms si Kibuloy sa susunod na linggo. Yan ang pinakamatindi, mga kababayan. Paano lulusutan to? Si Hontiveros, papadampot siya sa pulis, mga kababayan ko, national. Itong Kamara, yung Sergeant of Arms. Saan lulusot si Kibuloy nito ngayon? Dalawang maghahabol sa kanya. Tapos may reward pang 1,000 ang makahuli sa kanya. Tama ba, Koy? Siya nang nagsasabi na son of God, son of God, appointed son of God. Ayan sabi ayan ang papala kahit na umatin si BP mo at sumama pa sa rally while our president is working out of the country, hinarap pa rin siya ni PBBM with a smile, professionalism, si PRRD noon kay Lenlen laging basag. Joke.
I can imagine talaga mga kababayan. Kuya Mar, ito yan eh. Nagtataka ako dito eh. Tingnan nyo sitwasyon na hahantingin siya ng PMP. Hahantingin siya ng Sergeant of Arms ng Kamara. Dalawa tutugi sa kanya. Mga kababayan ko, dahil sabi ko nga sa inyo, di ba narinig nyo, 2 days, 48 hours yung binigay ni Senator Mig Zubiri. So hindi kasama yung Saturday and Sunday. So sa Lunes, tutugisin na siya ng mga pulis. Tutugisin na siya ng mga Sergeant of Arms, mga kababayan ko, ng Kamara. Kasi hahanapin na siya eh. Kailangan niya ng lumitaw, mga kababayan ko. Pag hindi pa siya lumitaw, ay magkakaproblema talaga siya ng matindi-tindi. Diba? Magkakaproblema ka ng matindi-tindi. Bukod sa magkakaproblema ka ng matindi-tindi, malaking kahihiyan to. Alam mo, mabibit-bit yung pangalan ng simbahan. Sayang pa naman yung integrity tinayo mo, diba? Tuloy natin to, mga kababayan ko. Ito, ayan. Ang House Committee on Legislative Franchises laban kay Apollo Kibuloy. Ayon sa Vice Chairman ng komite na si Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel, maaari ng dakpi ng House Sergeant at Arms si Kibuloy sa susunod na linggo. Ito ay matapos humiling ng palugit ang abogado ni Kibuloy na si Attorney Ferdinand Topacio hanggang Biyernes, March 15. Anong date na ba ngayon, mga kababayan ko? Panibagong countdown ba to, mga kapatid? Alam mo, sa totoo lang, matinik talaga si Atty. Topacio, mga kababayan ko. Bilib na bilib ako din sa abogado na to. Alam mo, na-meet ko to si Atty. Topacio. Maliit lang na tao, pero malupit, mga kababayan ko. Magaling talaga, magaling talaga. Mailulusot at mailulusot niya. Yan ang mga magagaling na abogado. Mga kababayan ko. Hindi yan magpapahuli. Yun ang problema. Huwag magpapahuli. Sabi ni Marbawalan, mga kababayan ko, ha. Eto. Mamumuli, mamumutla na lalo si appointed son of God. War. Mamumutla na ka si appointed son of God. Lalo na haharap diyan. Asahan nyo, papaawa effect. Tapos yung mga BFF, mga parang aso na nakabuntot. At nakabuntot, magkakaalaman na abangan na ito, mga kababayan ko, di ba? Yung abangan ko talaga yan kung paano sasabihin ni Robin, ni Idol. Si Pastor Kibuloy, ginawa niya ang paglaban sa mga CPP-MPA. Si Pastor lumaban sa CPP-MPA. Exciting ito, no? So, totoo lang. Niisip ko title nito eh. Hahantigin na sa Lunes. Pero ang galing ni Atty. Topacio lumusot, no? Abogado ni Tebes to. Abogado rin ni Pastor Kibuloy. Ang galing niyang laruin yung mga, ang lupit. Sobrang lupit itong abogado na to. Kaya medyo nakakatuwa. Kahit na mo ang Teletubbies kung minsan. Pero sorry, Atty. Topacio, ha. Favorite ito pagdating sa pagiging abogado mo. Ang lupit mo, sobra. Hindi kita mabash eh, kasi natatawa lang ako eh. Atty. ha, hindi kita mabash. Natatawa ako pero magaling kang abogado, promise. Ang galing niyang ang galing niya sumikot-sikot. Sobrang galing niya sa delaying tactics. Yun ang nakikita ko sa kanya. Pinatawa ng contempt si Kibuloy dahil sa pagtangging dumalo sa pagdinig ng House Committee kaugnay ng mga umano'y paglabag sa prangkisa ng Suara Submedia Corporation na nag-o-operate sa ilalim ng business name na Sunshine Media Network International o SMNI. Bilang patakaran, sino mang individual na pinatawa ng contempt ng House of Representatives ilalagay sa isang detention facility malapit sa South Gate ng Batasan Complex sa Quezon City. Ayan yung mga balita, mga kababayan ko. Ang tanong, mga kapatid, sisipot ba ito si Pastor Kibuloy? Mga kababayan. Sabi nga ni naalala ko lang, mapag-usapan lang natin, mga kapatid, no? Mapag-usapan lang natin. Si Senator Robin, si Idol, mga kababayan ko, si Idol Robin, mga kababayan, nangalap ng pirma. Umatras si Senator JB kasi
tinignan niya yung side ng mga tinignan niya yung mga side ng mga biktima, mga kababayan ko. Tapos mga kababayan ko, binawi yung pirma niya kasi gusto niyang pakinggan muna to. Ayaw niya maging bias. Ito nakakatawa mga kababayan ko. Si Senator Cynthia Villar, kakilala niya to si Kibuloy, di niya daw magagawa. Sabi ko, magkatabi ba kayo matulog? Yun ang sagot ko. Si Senator Amy, syempre always kaibigan niya to mga kababayan ko. Hindi talaga kakatigan ni papanigan ni Senator Amy. Sino pa yung mga pumirma, mga kababayan ko? Dito, 4 sila eh. Sino pa ba yung isa? 4 sila mga kababayan ko na pumirma. Si Senator Bongo tsaka si Bato. Natural, mga kaibigan niya talaga yan. Ang akin lang, mga kababayan ko, for example, may hihilingin ako sa inyo. If ever na, kung nanonood man dito si Pastor Kibuloy, kung kayo po'y dadamputin ng ating mga kapulisan, isipin nyo po yung sinasabi nyo po na dadanak at ibahanda kayo ipagtanggol ng mga langgam ninyo. Diba? Sabi niya kasi mga langgam, mga kababayan. Sabi niya kasi mga kababayan ko, handa daw siyang ipagtanggol ng mga langgam niya. Ako naman, syempre, Pilipino, napaisip tuloy ako, langgam, laksa-laksang langgam daw. Alam niyo ang kinakatakot ko dito mga kababayan ko? Kung nakapagbitaw ng salita ng gano'n si Pastor Kibuloy, itong si Kibuloy, ay pwedeng manlaban po ito mga kababayan. Oo. Pwedeng manlaban ito kung sakali na gagawin niya yon. Pero payo ko po sa inyo, Pastor Kibuloy, payo ko lang po sa inyo, kung handa pong ibuwis ang kanilang buhay para sa inyo, isipin nyo po yung pamilya ng mga maiiwan na yan. Mga kapatid, imagine ninyo, ang pulis natin pag dinamputo tas nanlaban tong mga tao ni Kibuloy, ay lalaban ng PNP natin mga kababayan ko. Hindi po pwede na ngayong mga PNP natin mga kababayan ko ay madedehado. Pag bumunot ang mga isa sa inyo at gumawa kayo ng karahasan, babakbakan kayo niyan. Wag naman sanang mangyari. Pangalawa, 'di ba? Yung banta ninyo na handang ibigay sa inyo ang buhay ng mga langgam na yon. Pastor, kung kayo po ay talagang ang trabaho nyo ay magbitbit ng kaluluwa sa ating Diyos, wag nyo pong isama. Diba? Diba, kababayan? Wag nyo po isama doon sa pupuntahan ninyo. Kasi diba, sinasabi nyo po, ang trabaho nyo po ay magbitbit ng kaluluwa papunta sa Diyos. Baka mamaya madamay kayo doon sa paging magnanlabang kayo kung sakaling manlalaban po kayo. Mabitbit nyo po yung mga kaluluwa ng mga yan. Huwag nyo naman po sanang dalhin. Maawa po kayo doon sa mga mauulila pong pamilya dyan. ang usapan po dito, bitbitin nyo po yung kaluluwa nila papunta sa Diyos para manampalataya. Huwag nyo pong bitbitin pag nanlaban po yan. Kasi nakakatakot po yung banta ninyo laksa-laksang langgam at itim at pula na handang ibigay ang buhay sa inyo. Mga kababayan ko. Ang problema, mga kababayan ko, di ba? Ang problema, baka ganun po ang gawin ninyo, mahirap na po yun. Okay? Pastor, kung sakali po sanang kayo nanonood ngayon, kung ang dumating man po sa araw na kayo po ay aarestuhin, Pastor, panatiliin po natin yung pagiging peaceful. Harapin nyo po yung mga question po sa inyo, no? Yung mga tanong po sa inyo. Pabulaanan nyo po, Pastor. Alam kong kung ano ninanais ninyo. Ayaw nyo lang po ng kahihiyan. At hindi nyo po ibababa yung pride po ninyo. Ang problema po dito, Pastor, kayo po ay nadadawit, di ba? Sa di umano'y tumigas na ipasok. Oh. Di ba? Yun lang yung nadadawit po kayo doon. Ang akin lamang, mga kababayan ko, kung kakayanin nyo pa po, di ba? Hanapin nyo po yung mga pinupukol sa inyo. Hindi po hukuman ang Senado. Tama po kayo doon.
Pero may karapatan po silang magpatawag ng isang taong pinagbibintangan. Like I said, ang Senado is parang barangay. Pwede kang ipakulong niyan. Bigyan ka ng certification of filing action. Saka ka pa lang po magkakaroon ng kaso. Kung tutuusin mga kababayan ko, ayan po yung part na dapat mo lang sagutin at liwanagin eh. Kasi tandaan nyo po, pag hindi ka sumagot dyan, ng integrity ng simbahan ninyo po masisira. Mga kababayan ko, yun lang po ang gusto ko sabihin sa inyo. Naway sanang maging maayos at wala na pong dumanak na kung ano-ano pang mga bantaan dito. Mga kababayan ko, yan po ang sanang isabuhay ni Pastor Quiboloy, mga kababayan. Yan to mga kababayan ko, sabi pa ng mga kababayan natin at nandito yung lakasan ng itim na puti na NPA yan at yung armadong grupo ni Quiboloy, labag yan sa batas. Quiboloy yung malaksa-laksang langgam, ay nako, yung mga NPA ba yung we don't know mga kababayan ko si Panginoon House nung huhulihin siya. Ay hindi ako lang mga kababayan ko buti pa si J. Rencilario humarap sa Senado kahit pinupokpok siya ng ganun. Ito mga kababayan ko matigas hindi nagmamatigas baka ako na hindi niya naiintindihan. Gusto ko lang sabihin na nobody's above the law. Kung ano yung paratang sa inyo, sagutin nyo po. Bigyan natin ng hustisya ang bawat isa dito. Pero kung di po kayo haharap, ang akin at ang punto ko dito, baka totoo nga po yung mga bintang po sa inyo.